Ka-Alpha Adventure Farms. Bibigyan ko kayo ng isang actual na resulta para makita nyo kung ano ba ang pinagkaiba sa size, pinagkaiba sa laki. Kapag ka ang nanay ay upgraded na kambing lang, pero ang tatay o ang sire ay full blood na bower. So itong tatlong kambing na nakikita ninyo, iba-iba ang kanilang mga magulang, iba-iba rin ang kanilang tatay, at iba-iba din ang kanilang edad. Itong mas malaki na to, yan, magpa 5 months na to. More or less 5 months na to. Ito to. Kung mas mahaba ang sungay, itong mas litaw ang sungay. Yung naman na mas maraming puti sa balahibo, yan ay 3 months na. At ang pinakabata, yung brown na yon na may puti sa ulo, ay magpo 45 days pa lang yan. So sa madaling salita, yung pinakabata ay magto 2 months, itong pangalawang mas bata, pangalawang mas matanda ay 3 months, at itong mas matanda ay 5 months. Dito ka muna, ikinukwento pa ako. Ang kanilang mga magulang ay pare-parehong upgraded. Pero itong 5-month-old at saka yung 3-month-old, ang tatay nila ay upgraded din. Hindi full blood na bower, hindi rin Anglo-Nubian na purebred. Pero itong mas bata na magto 2 months pa lang, ang nanay niya ay upgraded lang, pero ang kanyang tatay ay full blood na red bower. Ngayon tingnan nyo ang pinagkaiba, 3 months versus wala pang 2 months. Lampas na siya, diba? Kalahati lang actually ang mas matanda by 50% itong may puti pero tingnan nyo yung pinagkaiba sa katawan. Ngayon tingnan nyo yung 5 months, parang isang buwan na lang, parang naabutan na niya sa laki yun, diba? At 3 month old, kasing laki na niya, halos magkasang laki na nga yan, tinabihan na nga niya konting-konti na lang ang difference, diba? So ganyan ang resulta, ganyan ang output ng kapag ka ang tatay nila ay isang full blood bower o kaya isang purebred na Anglo-Nubian. Now, ano ang pinupunto ko dito? Pinupunto ko lang naman dito ay gusto kong makita ninyo yung kahihinatnan ng offsprings relatibo doon sa klase ng breed na ginamit ninyo. So ibig sabihin ang nagdadala talaga sa laki ay yung naglahi sa kanila, yung tatay. Now I understand mas magaan sa bulsa, relatively speaking, yung kung mag-uumpisa ka ng upgraded lang ang babae at lalaki kumpara naman doon sa kung hindi parehong purebred or full blood, ay isa sa kanilang dalawa ay purebred or full blood. Pero mababawi mo naman yung mas malaking kapital dulot ng pagkakaroon ng purebred Anglo-Nubian or full blood bower. Mas mababawi mo lang mas mabilis yun kumpara dun sa kung mag-umpisa ka ng upgraded lang, lalo tigit kung umpisa mo ay native pa, madidispose mo ng mas mabilis itong 2-month-old na to kumpara sa 5-month-old na to. Babae din yun, diba? So ayan, so kung kaya rin lang ng budget ninyo, itong advice na to ay para dun sa mga may kapasidad. Umpisahan na ninyo sa pwedeng upgraded ang mga babae, pero ang lalaki, ang bulugan, kung hindi purebred Anglo-Nubian buck, ay gawin na ninyong full blood bower, whether traditional bower o yung red bower kagaya ng sa akin. Same lang naman kasi ang gastos niyan sa pabahay. Kung ano ang bahay nitong full blood red bower ang tatay, ay siya rin naman bahay nitong ang mga magulang ay upgraded lang. Same lang din naman kinakain yan. So don't think na baka naman puro feeds ito tapos yung mga yon ay damo lang. Pare-pares lang kinakain ng mga yan. Pero nagkatalo sila sa size at sa panahon.
na lumipas para maabot ang ganyang size. Ito, naghintay ako ng 5 buwan para sa ganyang size lang. Samantalang yun, magkasing laki na sila, wala pang 2 months yun. Bilis, di ba? So kung pag-uusapan natin yung feed conversion ratio, ay panalo ako dito. Obvious na yun. Oh, kahit di na tayo mag-computan, tinginan na lang, alam na natin yan. Oh. Ayan. So mas matagal sa kung upgraded lang ang panimula mo, babae at lalaki, panimula mo upgraded. Oh yes, makakapagsimula ka. Mas maganda na 'yon kaysa hindi ka nagsimula. Or mas maganda 'yon kaysa sa hindi ka nakapag-start. Pero yung panahon matagal. Matagal bago mai-dispose, lalo pat kung negosyong papasukin mo ay meat production. Alang ang i-dispose mo ng, kasi baka isipin mo, dapat every 3 months magde-dispose ako. Alang naman pakarni mo yung ganong kalaki, 3 months. Kung mo 3 months na. Yung sa puti, 3 months pa lang yun. Hindi pwede. Ito nga 5 months. Hindi pa pwede. Kakahunti ang karne niyan. Kapag nagkatay ka ng kambing, kung toro bata ang kinakatay mo, mas maliit yung porsyento ng karkas o ng karne. Diba? So, yan ang difference na. Kung kakarnihin naman yon, kung lang ha, sa edad na 3 to 4 months, malaki na. Kahit sagad mo pa ng 5 months, malaki na yon. At sa ganang yan, sa size na yan, ang nanay niyan upgraded lang ha, hindi yan full blood na red bower din ang nanay, hindi, upgraded lang ang nanay. Mantakin na lang ninyo, isipin na lang ninyo kapag parehong full blood red bower pa ang magulang yan, di lalo't higit na mas malaki dyan. So sa mga nagtatanong sa akin kung sa aling bloodline pa magandang magsimula, ang sagot ay nakaangkla talaga sa size ng capital. Ngayon, kung ang capital ninyo sa oras na ito ay hindi kaya ang full blood ang tatay or purebred Anglo-Nubian ang tatay din, kung ako sa inyo, I would rather mag-ipon pa kaysa sa mamadaliin ko na pare-parehong hybrid lang or upgraded ang nanay at tatay. Okay na yung i-delay ko ng 1, 2, 3 buwan pa para mabuo ko yung budget para man lang yung tatay ng lahat kung hindi purebred Anglo-Nubian back ay isang full blood bower back. Kasi ayan, pinakita ko na sa inyo kung ano ang pinagkaiba sa laki within a specified period of time. Okay? Now, kung gusto ninyong matutunan pa yung kabuuan ng aking cultural management sa pag-aalaga ng kambing, iiwan ko sa description ng video na to yung link. I-click na lang ninyo. At kung gusto niyo mamili ng mga babaeng upgraded or hybrid, o kaya ng mga purebred na Anglo-Nubian, o kaya ng mga full blood na bower, nandiyan na rin sa link ng description ng video na to yung mga links. Okay, so this is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.